Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 521 hanggang Kabanata 530. Kabanata 521. Hindi mapanatiling tuwid ang mukha matapos marinig si Jack, kumagalpak ng tawa si Selena. Nagbibiro lang ako, sabi niya habang tumatawa. Paano ako magagalit sa'yo? Nai-imagine ko lang ang mukha ni Ivan habang pinupunasan niya iyong sapatos, ito ay dapat na napaka-interesante. Ito ay kakaiba, bagaman. Bakit hindi mo kinunan ng larawan ng napakatagal na inaabang ang eksena gamit ang iyong telepono at ibahagi ito sa akin? Dapat ibinahagi mo sa akin ang saya. Hoy, nakalimutan ko lang noon. Promise kukunan ko ng picture next time. Tumawa si Jack at itinulak ang swing sa harap niya kung saan nahiga si Kylie. Umindayog kasabay ng ugoy, naramdaman ni Kylie na lumilipad siya na para bang siya ay isang ibon na masayang pumailang lang sa langit. Kawakas, naranasan na ng dalagang ito ang pagmamahal ng kanyang ama. Wala nang tatawag sa kanya na wild child. Sa sandaling iyon, may naisip si Selena. Oh, tama. Ano ang relasyon mo sa mayamang babaeng iyon? Darating ba talaga siya? Tanong niya. Wala akong ideya na isa kang head commander. Sa totoo lang, mas mataas ako dyan pero hindi ko mailabas ang token ko. Kailangan mo lang malaman na ang iyong asawa ay talagang makapangyarihan at maging ang mga Diyos ng digmaan ay kailangang igalang ako. Mahigpit ang ngiti sa mukha ni Jack. Kaunting pahiwatig lamang ang naibigay niya sa kanyang asawa matapos mapansin na walang ibang tao sa paligid. Magyabang ka pa. Head commander ka, Jack, at hindi masamang magkaroon ka ng 2 bilyon. Nakapagtataka talaga na naging head commander ka sa loob ng 5 taon. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Jack. Hindi ko pa nakilala ang mga gods of war. Nabalitaan ko na ang Diyosa ng digmaan ay isang magandang babae. Honey, ang mayamang babae na sinasabi nila ay ang Diyosa ng digmaan. Nasabi ko na sa iyo noon na kilala ko siya at magkaibigan tayo. Umiti ng mapait si Jack. Nasabi na niya ang lahat ng ito noon pa at sinabi pa niya na ang 9 na dakilang Diyos ng digmaan ay mga apprentice niya. Kahuli, ipinagkibit balikat lang siya ni Selena sa paniniwalang kumukuha siya ng mga bagay mula sa manipis na hangin. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nag-abala pa si Jack na sabihin ito. Talaga. Kung iyon ang kaso, pinananatili ka pa bilang bahagi ng Goddess of War. Kung ikaw talaga, magiging masaya ako. It is considered as paggawa ng sakripisyo para sa bansa, tama ba? Pabirong tinukso ni Selena si Jack. Gayunpaman, tila napaka-imposible sa kanya. Paano naging posible na kilala ni Jack ang Diyosa ng digmaan? Pagkatapos ng lahat, maraming mga pinunong commander ang hindi nakakakilala sa mga Diyos ng digmaan, lalo pat maging kanilang mga kaibigan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa kung ang isa ay nakipagkaibigan sa mga Diyos ng digmaan, isang tagumpay na nagkakahalaga ng papuri. Tinabi lang ni Jack ang mga bagay na ito kay Selena, hindi kay Dennis at sa iba pa. Halatang natatakot si Jack na ilantad siya ng iba at mapapahiya lang siya nito. Gusto mo talaga akong maging side piece ng Goddess of War. Umiti si Jack, bagamat hindi nasisiyahan. Masyado niyang sineryoso ang biro na ito. Walang ibang iniisip si Jack tungkol sa apprentice niyang ito. Siyempre, aaminin niya mas maganda at mas sexy siya pagkatapos niyang magpalit ng damit pang sundalo patungo sa mas pambabae na damit pagkatapos niyang umalis sa hukbo. Sa labas ng larangan ng digmaan, siya ay higit na banayad. Gayunpaman, nakita lamang siya ni Jack at tinatrato siya bilang kanyang apprentice. Sa iyong panaginip. Kahit na handa kang gawin ito, hindi siya papayag. Siya ang Diyosa ng digmaan. Paano siya mahuhulog sa isang lalaking may asawa na tulad mo? Ito ay isang biro lamang sa pagitan namin, kaya't huwag makakuha ng anumang ideya. Kung may makarinig sa atin at kumakatok sa atin, baka sampilan ka ng Diyosa ng digmaan sa oras na marinig niya ito. Sa panahong iyon, ang iyong kamatayan ay magiging isang maling kamatayan. Umisi si Selena, tila mas gumanda ang kanyang kalooban. Honey, bakit hindi tayo lumipat bukas ng umaga?
Sa oras na iyon, magkakaroon ng maraming mga silid doon. Diba sabi mo hindi natin kakayanin kung sa atin matulog si Kylie? Kaming dalawa lang ang nasa kwartong iyon. Can we? Nagsalita si Jack, nauutal. Pervert ka. Kaya ang tunay na dahilan kung bakit mo binili ang bahay na ito sa sobrang pagmamadali ay para sa Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng taong may maruming motibo tulad mo. Namumula ang pamumula ni Selena sa kanyang mukha. Sa kabila ng pagbeling ng kanyang ulo sa kabilang panig sa isang anyo ng hindi pagkakasundo, parang may mga paru-paro sa kanyang tiyan. Kabanata 522. Agad na tumikim si Jack nang marinig ang pagbabalik ni Selena. Honey, hindi naman ganoon. Ang pangunahing dahilan ay kulang tayo sa bahay, tama ba? Depensa niya. Bukod dyan, ang bahay na ito ay maginhawang nasa tapat ng mansyon ng mga Taylor at madali kang makakabisita kung gusto mo. At saka, nasa gitna ito ng kindergarten ni Kylie at kung saan kami nagtatrabaho. Perpekto ang lokasyong ito, kaya bibid ko ito. Ang 5-star na hari ng digmaan, si Zyle Walker ay narito upang batiin si Old Master Taylor sa kanyang ika-7 kaarawan. Nag-aalok siya, parami ng parami ang mga taong pumapasok. Walang nag-aakala na isa pang mahalagang tao, isang 5-star na hari ng digmaan, ang darating. Malaki ang ngiti sa mukha ni Old Master Taylor. Mayroong ilang mga hari ng digmaan dito at medyo maraming mga majors at marshals. Bukod pa riyan, dumalo rin ang malaking bilang ng mga head commander at assistant commanders. Hindi lang iyon, ngunit narito rin ang isang kahangahangang bilang ng mga first class at second class na aristokratikong pamilya. Ang maliit na party na ito ay naging isang engranding pagtitipon. Nagsimula siyang mag-alala kung sapat na ba ang 200 mesa para makalibot. Ang mga dumalo ay bukas palad, ang kanilang mga regalo ay medyo mahal. Makatarungang sabihin na malaki ang kinita ng mga Taylor sa pamamagitan lamang ng mga regalo. Siyempre, hindi ignorante si Old Master Taylor. Karamihan sa mga tao ay naririto dahil may isang tao daw na darating. Eastfield's Goddess of War, isang makapangyarihang walang kapantay na pag-iral na may magagandang tagumpay. Wala siyang ideya kung bakit pupunta ang Goddess of War sa pamilya Taylor para lang batiin siya, ngunit hindi yun isang mahalagang bagay na dapat ikabahala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamilya Taylor ay lubos na ipinagdiwang sa araw na ito, at ang kanilang kinabukasan ay walang alinlangan na uunlad ng maayos. Nakatanggap pa siya ng mga name card ng maraming negosyante. Hindi lang iyon, lumapit din sa kanya ang ilang marshal at commander at inalok ang kanilang mga name card. Ang bawat isa ay nakikipag-usap sa isa't isa sa looban, alinman sa mga grupo ng 2 o 3. Siyempre, ang mga pag-uusap na ito ay sinimulan para sa posibleng pagtatatag ng mga kapaki-pakinabang na relasyon. Si Skyler, halimbawa, ay nakikipag-usap kay Queen. Bakit wala pa ang Diyosa ng digmaan? Posible bang hindi siya darating? Tumingin sa pinto ang 8-star King of War at kumunat ang noo. Kung hindi dahil sa bulong-bulungan na darating ang Diyosa ng digmaan, hindi siya pupunta sa party na ito. Kababaihan, kailangan nila ng oras para magbihis. Wala kami sa battlefield ngayon, at babae ang aming Diyosa ng digmaan. Balita ko, mas maganda siya kapag nagbihis siya ng maayos. Tumawa si Queen. Nakita ko na siya na nakasuot ng pambabae. Ang lakas ng loob kong sabihin na ang ganda niya. Ganun ba? Sa totoo lang, hindi ko pa nakita ang ating Diyosa ng digmaan sa ganoong pananamit. Gayunpaman, siya ay medyo matangkad at may mga binti sa loob ng ilang araw. Tuhikal lang na magmukhang maganda siya sa pananamit ng mga babae. Natawa din si Skyler na mas excited na makita siya. Hindi na kailangang sabihin, iginagalang nila ang hitsura ng Diyosa ng digmaan. Ang gayong tao ay itinuturing na mataas. Ang mga mata ni Skyler ay dahan-dahang gumagala at, nang hindi namamalayan, nakita niya ang kanyang sarili na nakatingin sa hardin. Buti naman bago siya tumingin. Sa tamang inspeksyon, napansin niya ang isang lalaki na nakangiti habang nakatayo kasama ang isang medyo magandang babae at isang batang babae na masayang nakikipag-chat. Mukhang side profile ng taong iyon. So much like, kumunat ang noo ni Skyler.
Ang taong iyon sa hardin ay parang isang lalaking kilala niya sa larangan ng digmaan. WHO Kabanata 523. Napatingin naman si Queen na nasa gilid niya at tumawa. Tungkol sa taong iyon ang tinutukoy mo. Kilala ko siya. Siya ang manugang na nagpakasal sa pamilya Taylor. Ang babaeng iyon naman ay si Selina Taylor. Siya ang kinahuhumalingan ng maraming mayayamang young master sa Eastfield at tinaguri ang #1 beauty ng probinsya. Gayunpaman, sa hindi ko alam na dahilan, nagpakasal sila. Paano kaya? Isa lang ba talaga siyang manugang nakasal sa pamilya ng asawa? Umunat ang noo ni Skyler. Hindi na niya makita ang side profile ni Jack habang nakatalikod ito. Gayunpaman, kumbinsido siya na ang figure ng lalaking ito ay sobrang tugma sa figure ng lalaking yon. Oo, at nagkataon na veterano na rin siya. 5 taon na siya sa hukbo at isa lamang siyang normal na sundalo. Hindi ako lubos na sigurado tungkol sa mga detalye, bagaman. Mas pamilyar sa kanya ang ex-subordinate kong si Dennis. Walang pakialam na dagdag ni Queen. 5 taon. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Skyler nang marinig ito. Ang Supreme Warrior ay nanatili rin daw sa hukbo sa loob ng 5 taon. Oo. Naalala ko na pumasok ako sa hukbo sa mga huling araw at naroon ako sa loob ng 3 taon. Sa pagkakataong iyon, narinig ko ang tungkol sa isang binatang lubos na sanay sa larangan ng digmaan. Mabilis na tumaas ang mga ranggo, siya ay naging head commander sa loob lamang ng 2 taon sa larangan ng digmaan, at nabalitaan ko na siya ay lalo pang gumanda. Nakasuot siya ng maskara na hugis mukha ng dragon at dapat parangalan bilang Supreme Warrior. Dapat ay may opisyal na anunsyo tungkol dito, ngunit sa hindi malamang dahilan, kinanselan nila ito. Ang pagkakakilanlan ng lalaking ito ay iniwang hindi kilala na protektado ng kanyang hindi nagpapakilala. Nagsimula na ring umiyak si Queen. Dapat malaman ng mundo ang pangalan ng isang makapangyarihang tao. Tinawag siya ng lahat na Dragon of Daxia sa larangan ng digmaan dahil siya ang kaluluwa ng Daxia. Ang titulong iyon ay ipinagkaloob sa kanya dahil sa kanyang Dragon Mask, ngunit hindi alam ng maraming tao ang kanyang aktwal na pangalan. Eksakto. Siya ay masyadong maliwanag at ang kanyang pag-iral ay parang Diyos. Ulalas ni Skyler. Isang ideya ang naisip niya habang idinagdag niya, naalala ko na White ang apelyido niya, pero hindi ko alam ang buong pangalan niya. Siya ang naging tanging Supreme Warrior noong 1 taon. At tinawag siya ng lahat bilang Supreme Warrior. Alam mo ba na puti, ang apelyido niya? Ika ni Queen habang natatawa sa sariling kamangmangan. Hindi ko nga alam ang apelyido niya. Ang alam ko lang ay siya ang Supreme Warrior at tinawag siyang Dragon of Daxia. Ngayong lahat ay nagretiro na sa hukbo, ang aming pagkakataon na makita ang Supreme Warrior ay bumaba ng malaki. Siya ay tila nagretiro sa kagubatan at naging isang dragon na natutulog ng pribado. Dahil ayaw niyang istorbohin siya, hayaan mo na siya. Ika ni Queen bago ko mawala ang isang buntong hininga sa kanyang mga labi. Ang wish ko lang ay gusto kong makita kung ano ang hitsura ng Supreme Warrior, minsan lang. Kumpleto ang buhay ko kung gagawin ko. Nako, hindi ko pa siya nakikita, lalo na't makita ang aktwal niyang mukha. Ito lang ang pinagsisisihan ko. By the way, Queen, alam mo ba ang apelyido ng lalaking iyon? Nakatutok ang mga mata ni Skyler sa likod ni Jack. Habang tumitingin siya sa kanya, mas kamukha niya ang Supreme Warrior. Nagdulot ito ng pagtataka niya. Siya, bakit ka interesado sa kanya? Ang kanyang apelyido ay puti, at ang kanyang pangalan ay Jack White, walang pakialam na sagot ni Queen. Ang kanyang apelyido ay White at ang kanyang pangalan ay Jack White. Natigilan si Skyler. At isa lang siyang normal na sundalo pagkatapos ng 5 taon sa larangan ng digmaan. Maaaring ito ay... Tinagmasdan ni Skyler ang paligid bago siya dahan-dahang umamin, Kuya, ayaw kong itago ito sa iyo, pero nakita ko na ang mukha ng Supreme Warrior. May isang sandali na nahulog ang kanyang maskara sa isang labanan. At nasulyapan ko ang kanyang mukha sa loob ng 2 segundo bago niya ito isuot muli. Nang marinig niya ito, huminga ng malalim si Queen sa nagngangalit na mga ngipin. Hari ng digmaan Celestino, naiinggit ako sa iyo, ungol niya.
Nakita mo talaga ang mukha niya sa ilalim ng maskara. Inggit talaga ako sa'yo. Ang mga labi ay nabuo sa isang mahigpit na ngiti, pagkatapos ay idinagdag ni Skyler, at may isa pang bagay. Nakikita ko na ang manugang ng mga Taylor ay may katulad na figure sa likod at profile sa Supreme Warrior. Kabanata 524. Ang mga salita ni Skyler ay natigilan kay Quinn sa loob ng 7 hanggang 8 segundo. Maya-maya, umaibot ang sulok ng kanyang bibig. Sino ang sabi mo kamukha niya? Ang Supreme Warrior. Oo, kamukhang kamukha niya. Ang kanyang side profile at back figure ay halos magkapareho. Naalala ko na ganito ang hitsura ng Supreme Warrior. Napatingin si Skyler kay Jack na nakatayo sa hindi kalayuan sa garden. Hindi nawala ang mga mata ni Skyler sa figure ni Jack sa sandaling nakuha niya ang epiphany na iyon, ang paghahayag na tila magkamukha ang dalawang lalaking ito. Paanong posible iyon? Napakaraming tao na magkamukha. Nakakatuwang isipin na siya ang Supreme Warrior. Normal na sundalo lang siya. Tumawa si Quinn at tinapag ang balikat ni Skyler. Sa tingin ko na baliw ka na sa pag-iisip tungkol sa Supreme Warrior, pero naiintindihan kita. Gusto ko ring makita ng personal ang kanyang eleganteng kilos. Queen Hayes, lahat ng tao ay nagsasabi na ikaw ay napaka-airhead, at nararamdaman ko na rin iyon. Hindi mo ba magagamit ang utak mo at mag-isip? Ulalas ni Skyler. Alam nating lahat na ang apelyido ng Supreme Warrior ay puti, at ang kakaiba, ang manugang na ito ay may parehong apelyido. Bukod dito, ang Supreme Warrior ay nanatili sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon, at ang binatang ito ay nasa larangan din ng digmaan para sa parehong tagal. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ang mga bagay na ito? Hindi ba, normal ito? Ang malumanay na tugon ni Quinn, nakalahad ang mga kamay na parang ipinagtatanggol ang sarili. Tama ka, ganap na tama. Normal lang kung ang lahat ng ito ay nagkataon lamang at ito ay maipaliwanag. Tumango si Skyler bago idinagdag. Kung gayon, bakit sa tingin mo ay personal na darating ang Diyosa ng digmaan at babatiin si Old Master Taylor para sa kanyang kaarawan? Sa tingin mo ba para ito kay Old Master Taylor? Sasabihin mo bang binibigyan niya lang siya ng mukha? Hindi pa nila kilala ang isa't isa noon, kaya siguradong hindi ganito. Nang maramdaman niya ang pananabik niya, huminto sandali si Skyler. Kaya feeling ko nandito si Goddess of War Lana kasi indirectly niya iginagalang ang manugang ng pamilya Taylor. Mas malamang na siya ang Supreme Warrior. Sa palagay mo ba ay pararangalan at proactive na pasayahin ng Diyosa ng digmaan ang iba? Nang marinig niya ang lahat ng ito, tinangka ni Quinn na i-connecta ang mga tuldok na kasimangot sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Hindi nagtagal ay isang ngisi ang kumawala sa kanya. Kuya Celestino, masyado kang nag-aalala. Sayang lang at hindi ka nakasama sa pagtitipon ng veterano na ginanap ni Magnus Sutherland. Noong araw na iyon, naroon din ang Diyosa ng digmaan at, nang maglahon, pinatay sina Master Miller at Magnus. Alam mo ba ang tungkol dito? Tumango si Skyler. Narinig ko na ang tungkol dito. Sobrang pinagsisihan ko. Aalis na sana ako kung alam kong darating siya. Huminto si Skyler dito bago siya nagpatuloy. Hindi ako pumunta dahil naramdaman kong nagbago si Magnus at hindi para sa ikabubuti. Hindi siya ang lalaking nagmamahal sa kanyang mga sundalo tulad ng sarili niyang anak, at hindi na siya ang mabait na taong kilala niya noon. Maaaring marami siyang nagawang masama ng palihim ngunit walang makapagpapatunay nito. Para lamang sa ikabubuti na inalis ng Diyosa ng digmaan ang gayong panganib sa lipunan. Sumasang-ayon ako. Wala akong ideya na si Magnus Sutherland ay isang taong tulad nito. He wanted to do unspeakable things to those two female celebrities, hinaing ni Quinn. Nang tumanggi sila, pinilit niya silang, Quinn trailed off before he added, nangyari ang insidenteng ito dahil nakita ito ni Jack. Alam niyang hindi siya kalaban ni Magnus kaya hinanap niya si Dennis at nag-isip ng paraan ang dalawa. Sa kalaunan, tinawag nila ang Diyosa ng digmaan, si Lana. Nagkataon na malapit lang siya, kaya sumugod siya at pinatay ang bastard na ito. Buti na lang at nailigtas ang dalawang babaeng celebrity bago sila ginahasa. Kumunat ang noo ni Skyler.
Kaya't ipinahihiwatig mo na ang dahilan kung bakit gagawin nila na ang isang pabor kay Jack ay dahil inilantad niya si Magnus sa kanyang ginagawa. Naisip niya. At iyon ang dahilan kung bakit siya pupunta sa ikapitong kaarawan ni Old Man Taylor. Tumango si Queen. Oo, tiyak na nararamdaman iyon. Ito ang dahilan kung bakit narito ang Diyosa ng digmaan. Dapat ganito rin ang iniisip ng iba. Tumawa lang si Skyler. Pakiramdam ko, sobrang tagal na dadating siya sa kadahilanang iyon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jack na nakatayo pa rin sa hardin. Tara at tingnan natin. Kailangan ko lang tingnan at malalaman ko kung siya ang Supreme Warrior. Tutal, nakita ko na ang Supreme Warrior dati. Kabanata 525. Tama iyan. Nagsalita si Queen habang tumatawa. Walang kwenta ang hula natin dito, pero ipapangako ko sa iyo na hindi siya ang Supreme Warrior. Magkamukha sila, yun lang. Habang ang mga lalaki ay nag-uusap sa isa't isa, isang sports car ang gamulong mula sa pasukan at papasok sa compound. Nakaparada sa isang tabi, bumaba mula sa kotse ang isang prepossessing na babae na may magandang figure na nakasuot ng tradisyonal na Chinese cheongsam. Kakatwa, ang ginang ay may maskara, at walang nakakaalam kung ito ay dahil sa siya ay may sakit o natatakot na makilala. Hoy, sino yon? Nag-drive lang siya papasok sa sobrang bilis. Tigaw ni Ivan. Hindi ba siya natatakot na makasakit ng mga tao? Parehong Kings of War, ang dalawa na unang gustong makilala si Jack ng personal, at ang ibang mga dumalo ay nalipat ang atensyon sa bagong dating na. Ito. Dapat tayo sinil nang makitang paparating ang babae. Jack, bakit hindi ka lumalapit? Andito na ang mayaman mong hag. Hindi ba dapat tinatanggap mo siya? Inisyon niya. Pinanggit nga ni Jack na dadalo ang babaeng ito, ngunit walang sino man ang umaasa na siya ay talagang magiging walang hiya at magpapakita sa huli. Siyempre, nandito rin ang tatay ni Neil. Tasandaling napansin niya ang kanyang anak na pinapasok ang kanyang sarili sa nalalapit na kabiguan, hinailan niya ang kanyang anak sa gilid. Neil, anong sinabi ko sa'yo? Iniling ko sa iyo na huwag magdulot ng mga problema kapag nasa publiko ka. Ano bang pinaglalaroan mo ngayon? Nakita ni Neil ang pula sa sandaling iyon. Pare, masyado kang natatakot sa mga nangyayari sa paligid mo. Nagsisimula na akong isipin na duwag ka. Hindi mo lang ako pinigilan na magdala ng mga bodyguard, pinilit mo pa akong humingi ng tawad kay Jack noon. Ngayon wala na ako sa linya sa pagsasabi lang ng totoo. Kiit ni Neil, malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Nakita namin ang lahat ng aming mga mata at nagsasabi lang kami ng totoo. Anong masama doon? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Roy Hugo. Alam mo ba kung sino itong supposed rich hag? Kailan pa nagkaroon ng mayaman na hag ang ating Eastfield na kayang bumili ng kumikinang na perlas na iyon ng ganoon? Bakit ang tanga mo? Paano kung asawa siya ng isang makapangyarihang patriarch sa ibang lungsod? Hindi natin pwedeng pakialaman ang mga taong ito. Hindi ko siya na-offend. Inilalantad ko lang si Jack, pakli ni Neil. Paano kung mayaman siya? Dapat sa asawa niya galing ang pera ng babaeng ito, diba? Tisipahin siya sa kanyang pamilya nang walang anumang bagay sa kanya kapag nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa dalawang ito. We don't need to be afraid of her, patuloy ni Neil, na tuluyang nawala ang galit ng kanyang ama. Ito ang kanyang pagkakataon na makita si Jack na nawala sa pamilya Taylor. Paano niya na-miss iyon? Gayunpaman, nanatili ang malamig na tingin ni Roy. Tumahimik ka, tumahol siya. Inutusan siya ni Roy na huwag proactively stand out at gumawa ng eksena. Tama iyan. Jack, halika dito. Bakit mo sinasama ang asawa mo? Hindi mo na kailangang mag-alala na walang sapat sa iyong plato kapag mayroon kang ganitong rich hag. Si Michael, na naghihintay na makita ang mga biro ni Jack, ay tumunog kaagad pagkatapos. Lahat sila ay gustong makita kung ano ang gagawin at sasabihin ni Jack. Sa kabilang banda naman ay nakasimangot si Skyler. Mukhang maganda ang figure ng babaeng ito. Sa tingin ko ito ang Diyosa ng digmaan. Tama. Ganito ang hitsura niya sa mga pambabae na damit. Ano sa tingin mo? Hindi mo siya makikilala kapag nakita mo siyang nakasuot ng ganyan sa unang pagkakataon, di ba?
Umiti si Queen at curious na nagsalita, "It puzzles me, though. Bakit Reichhag ang tawag sa kanya ng mayayamang young masters na ito?" Oo, mayaman siya, ngunit hindi niya pinananatili ang mga kabataang lalaki bilang kanyang mga manliligaw. Wala na ba sa isip ang mga taong ito? May death wish ba sila? Kabanata 526. Ang mga hari ng digmaan ay hindi lamang ang natigilan, lahat ng dumalo sa nakaraang pagtitipon ng veterano at nakakita kay Lana na nakasuot ng matikas ay parang natulala. Itinulak ito ng mga mayayamang young master na ito. Hindi nababahala sa hindi kasiya siyang mga salita na ibinato sa kanya, ngumiti si Jack nang walang pakialam. Nilinggan niya ang kanyang asawa at nagsalita, "Tara na at salubungin natin ang Diyosa ng digmaan. Tinabi ko na sa iyo noon na siya ang Diyosa ng digmaan. Totoo ba ito? Kilala mo talaga ang Goddess of War." Naramdaman din ni Selena na ang magandang babae na ito ay napakaganda nang tumingin siya sa mayaman na babae na patuloy na pinag-uusapan ni Ivan. Para kay Selena, ang figure ng babaeng ito ay medyo kaakit-akit, sapat na upang pukawin ang hindi masyadong angkop na mga paghihimok sa isipan ng mga tao. Higit sa lahat, pino ang tindig ng babaeng ito habang tuwid at matangkad. Siya ay may pagmamalaki ng isang sundalo. Mula sa kanyang kinatatayuan, malamang nakagagaling lang niya sa hukbo. Kung siya ay tunay na mayaman, hindi siya magkakaroon ng ganoong ugali. Ang mga normal na tao ay hindi magkakaroon ng ugali ng isang sundalo. Noong una ay gustong i-welcome ni Old Master Taylor ang bagong dadalo, ngunit nang marinig niya na iyon ang babaeng iyon, dumilim ang kanyang mukha. Hindi na siya lumapit pagkatapos noon dahil tumabi lang siya. Dahil nandito ang taong ito, gusto niyang marinig ang paliwanag ni Jack. Kung hindi man lang maipaliwanag ni Jack ng detalyado kung sino ang babaeng ito at ang kanilang relasyon, malaki ang posibilidad na binigyan siya ng babaeng ito ng pera para makabili ng villa. Kung ikukumpara sa iba, si Michael ay mas matigas ang ulo, at marahil ito ay dahil siya ay dumating sa kanyang sarili na wala ang kanyang pamilya. Ang lalaki ay nagmamayabang sa babae habang siya ay nanunuya, "Paano ka pa nagkakaroon ng abdo na pumunta rito? Bakit ka nakamaskara? Dahil ba hindi ka maaaring makipagkita sa kahit sino lang, kaya kailangan mong magsuot ng maskara?" Nakatago ang pagsimangot ni Lana sa kanyang maskara. "Ayoko lang na makilala ako ng mga tao sa pagpunta ko dito. Ngayong nandito na ako, kailangan kong tanggalin ang maskara ko." Huminto siya sandali bago niya idinagdag, "Nandito ako bilang paggalang kay Jack. Gumawa siya ng mabuting gawa noong araw na iyon nang tanggalin niya ang isang bastard para sa atin. Inalis ang isang bastard para sa iyo." Umunat ang noo ni Michael. Hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. "Tinatawag mo pa akong rich hag? Alam mo bang pwede kang mamatay para dyan?" Tumilim ang mukha ni Lana. "Sino ka sa tingin mo? Baka mamatay ako." "Ako," napangisi si Michael. "Ikaw ang mamamatay." Nagsimulang tumawa ng malakas si Michael. "Aking mahal na Majors at King of Wars, ang babaeng ito ay isang walang hiyang mayaman na hag. Kung sino man ang may lakas, mangyaring tanggalin ang kanyang maskara para makita ng lahat ang kanyang mukha." Hindi niya nakita ang pagdating nito nang naglakad si Lana at sinampal siya sa mukha. Smack! "Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan." She hissed. She then moved to take off her mask as she growled, "I know how to take it off myself." Gayunpaman, huwag magsisi. Pagbati sa Diyosa ng digmaan. Agad namang yumuko si Skylar bilang paggalang kay Lana. Pagbati sa Diyosa ng digmaan. Ang iba pang mga sundalo ay tumayo at yumuko ng may paggalang, sunod-sunod. Tumagal ng 3 segundo ang kanilang pagyuko bago muling itinaas ang kanilang mga ulo. "Diyosa, Diyosa ng digmaan." Takot na takot si Old Master Taylor kaya nanginginig ang kanyang boses, matatag na nakaugat ang kanyang katawan sa kinatatayuan niya. Parating na raw ang Diyosa ng digmaan, ngunit wala silang ideya na ang mayamang hag na binanggit ni Ivan ay ang Diyosa ng digmaan. Kabanata 527. Ako, siya. Ang Diyosa ng digmaan. Namumutla ang mukha sa takot, pawis na pawis si Neil habang sinusubukang panasan ang mga ito.
Kung hindi siya hinailan ng kanyang ama kanina, baka nagpatuloy siya sa pagsasalita ng hindi gaanong masasarap na salita kay Lana. Wala na sa Reichhag, na kalokohan. Ito ang ating Diyosa ng digmaan. Lana Zex. 2 hakbang pasulong si Skyler at pumulala sa mga tao, narito ang Diyosa ng digmaan para. Nakita niya si Jack sa kalagitnaan ng pag-announce ng pagdating ni Lana. Naniniwala siyang narito ang Diyosa ng digmaan dahil si Jack ay gumawa ng isang karapat-dapat na serbisyo. Napasinghap siya ng mariin sa kalagitnaan ng pangungusap at nanginginig ang boses dahil sa takot. Pagkatapos ay lumakad si Skyler, lumuhad sa isang tuhod at inilagay ang isang nakakuyom sa kanyang dibdib. Pagbati sa kataas-taasang mandirigma. Supreme Warrior, hindi ko alam na ikaw iyon. Ano? Ang mga tao dito ay natulala na sa presensya ng Diyosa ng digmaan. Hindi nila akalain na magkakaroon sila ng panibagong sorpresa ng ang 8-star na hari ng digmaan. Si Skyler Celestino ay lumuhad sa harap ni Jack, binigyan siya ng isang pagsaludo na ibinigay lamang sa pinakamataas na ranggo ng sundalo sa hukbo at tinawag siya bilang Supreme Warrior. Siya ba talaga? Nagulat si Queen. Alam niyang nakita na ni Skyler ang Supreme Warrior noon dahil sinabi niya sa kanya na iniligtas ng Supreme Warrior ang kanyang buhay noon. Parang pinanghahawakan pa rin ni Skyler ang kanyang paniniwala, ayaw aminin ang kanyang pagkakamali. Tapos na. Sa ganitong bilis, malalantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Master. Natulala si Lana, sobrang nabigla sa biglaang paglilipat ng mga pangyayari. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin upang malutas ang bagay na ito. Oh dear, ganun din ang pagkagulat ni Dennis. Hindi niya alam na kilala ni Skyler si Jack. Sa sobrang takot ni Ivan ay natigilan siya saglit. Habang naglalakad, sabik siyang nagtanong, paano ito posible? King of War Celestino, nagkamali ka ba? Isa lamang siyang manugang na nagpakasal sa aming pamilya, isang normal na sundalo na kagagaling lang sa larangan ng digmaan. Paano siya naging Supreme Warrior? Kung si Jack talaga ang Supreme Warrior, ang iilan sa kanila ay magkakaproblema. Tinaktan nila si Jack, ang Supreme Warrior, dati. Hindi ba iyon katumbas ng pagpirma ng sarili nilang death warrant? Shitty, nanghina ang mga paa ni Michael at bumagsak siya sa lupa. Na-offend lang niya ang Goddess of War, at ngayon na-reveal si Jack bilang Supreme Warrior. Ito. Sobra na ito. Hindi ba ito dapat kung saan matagumpay nilang naibunyag ang hindi magandang relasyon ni Jack at ng mayamang hag na ito, at si Jack ay itataboy sa bahay na ito? Paano ito magkakamali para sa kanila? Sa ngayon, hindi mahalaga ang usapin kung si Jack ang Supreme Warrior o hindi. Tinaktan niya lang ang Diyosa ng digmaan, at malamang na garantiya na siya ay mapapahamak. Hari ng digmaan, paano ito posible? Ito ang aking manugang. Baka nagkamali ka. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Fiona na talagang imposibleng ang kanyang manugang ay ang Supreme Warrior. Ang Supreme Warrior ay sobrang misteryoso at walang nakakita sa kanya. Kahit na may gumawa, ito ay dapat na isang tulad ng isang hari ng digmaan. Ang 8-star King of War ay lumuhad sa isang tuhod at nagsagawa ng isang marangal na pagpupugay. Tinabi niya na si Jack ang Supreme Warrior. Paano naging posible iyon? Hari ng digmaan, why, siguradong nagkamali ka. Hindi siya maaaring maging Supreme Warrior. Maging si Selena ay naglakad pasulong sa kahihiyan. Ang Diyosa ng digmaan ay hindi lumuhad sa kanya, kaya malamang na si Jack ay hindi ang Supreme Warrior, at ito ay isang matapat na pagkakamali. Tumingin si Jack sa likod niya at itinuro ang sariling ilong, oh my. Hari ng digmaan Celestino, ako ba ang tinutukoy mo? Nagkamali ka ba? Ako. Hindi ako ang Supreme Warrior. Mas maganda kung ako talaga siya, pero imposible yan. Nakita kita 2 hanggang 3 taon na ang nakakaraan. Umunat ang noo ni Skyler. Kahit isang beses pa lang niya silang nakilala, naglalaho na ang mukha ni Jack sa kanyang alaala. Gayunpaman, kumbinsido siya na magkamukha sila. Kabanata 528. Dahil hindi makatayo, nagsalita si Lana sa kalaunan, hari ng digmaan Celestino, hindi siya ang Supreme Warrior. Honest, nagkamali ka ba? Kamukha niya lang.
Sa kabila ng kanyang mga sinabi, naramdaman ni Lana na parang may pagkakataon na hindi siya naniwala sa kanya nang makita niyang nakasimangot si Skyler. Tila ang kabilang partido ay hindi rin lubos na kumbinsido sa kanyang sariling mga iniisip. Kung hindi, hindi siya nakipagtalo sa kanya. Agad namang tumayo si Skyler. Goddess of War, sigurado ka ba? Tumawa si Lana na parang may tiwala sa sarili. Madalas akong nakainom sa kanya, alak at tsaa. Nakita ko na ang kanyang mukha na walang maskara at tiyak na higit sa isang beses. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Ngunit ito ay medyo kakaiba, magkamukha sila. Mayroon bang mga tao na magkamukhang magkamukha sa mundong ito? Tumingin muli si Skyler kay Jack at dahan-dahang gumapang ang pamumula sa kanyang mukha. Kung si Jack ay tunay na hindi ang Supreme Warrior, kung gayon ay lumuhad siya sa isang lalaking kasal sa pamilya Taylor. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay naging isang nakakahiyang sandali para sa kanya. Pagkatapos mong makilala si Jack ng matagal, makikita mo na hindi siya kamukha ng Supreme Warrior. Paniniguro sa kanya ni Lana na sinundan ng nervyos na tawa. Pero alam ko ang ibig mong sabihin. Akala ko siya ang Supreme Warrior noong nakita ko siya sa battlefield, pero magkamukha lang pala sila. Later on, nalaman kong hindi pala talaga siya ang Supreme Warrior. Umagalpak ng tawa si Queen. Kuya Skyler, napakalaking hindi pagkakaunawaan mo. Ngayon lang kita nakitang gumawa ng napakagandang kilos ng karangalan, at naisip ko na ito ay tunay na Supreme Warrior. Kung hindi ko lang nakitang nakatayo pa rin ang Diyosa ng digmaan, lumuhad na sana ako at binati siya tulad mo. Habang iniisip niya iyon, mas nakakatawa. Tinulyapan ni Skyler si Jack habang dumilim ang mukha, gusto niyang ilabas ang frustration sa kanya. Ang lakas ng loob niyang magmukhang Supreme Warrior at naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya. Siya ay isang hari ng digmaan na may 8 star gayunpaman, at lumuhad siya at binati ang isang normal na lalaki na ikinasal sa pamilya ng asawa. Ito ay talagang dahil lang sa lahat ay nakatingin sa kanila kaya hindi siya masigawan ni Skyler. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay walang ginawang mali at, higit pa, hindi inamin na siya ang Supreme Warrior. Kung tutuusin, si Skyler ang mali na nakilala si Jack at sa halip ay binigyan siya ng napakagandang pagbati. Nagulat siya sa akin. Ibig kong sabihin, hindi siya maaaring maging Supreme Warrior. Nagsimulang tumawa si Fiona. Kung si Jack ang Supreme Warrior, hindi ba ibig sabihin na kailangan siyang batiin ng mga Gods of War? Bukod doon, kailangan nilang igalang siya sa lahat ng oras. Gayunpaman, si Jack ay isang manugang lamang na nagpakasal sa pamilya ng kanyang asawa. Bukod sa 5 taon siyang sundalo, delivery guy lang siya noon. Maaaring siya ay pinarangalan ng isang mahusay na ranggo sa hukbo, ngunit tiyak na hindi siya ang Supreme Warrior. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Warrior ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang tao sa buong Daxia. One of a kind by nature, siya ang taong may pinakamaraming ginawa sa larangan ng digmaan habang ipinagtatanggol niya ang kanilang bansa. Ito ay isang matapat na pagkakamali, ngunit nagulat ako. Ang ilan sa mga commander ay natigilan at hindi nakaimik. Tama iyan. Isang beses lang siya nakita ni King of War Celestino sa loob lamang ng 2 hanggang 3 segundo. At nangyari pa nga ito 2 hanggang 3 taon na ang nakararaan. Kaya natural lang na tila malabo ang kanyang alaala sa Supreme Warrior sa puntong ito. Napangiti ng mapait ang isa sa mga pinunong commander. Siya ay dating subordinate ni Skyler. Sa tuwing masaya siya pagkatapos ng isang araw na pag-inom, sasabihin ni Skyler sa mga tao ang tungkol sa pangyayaring ito. Natural, naiinggit sa kanya ang mga tao dahil dito. Sa mga sundalo, ang mga nakakilala sa Supreme Warrior ay nanalo sa buhay dahil hindi nakikita ng maraming tao ang kanyang mukha ng walang maskara. Si Jack naman ay nakahinga ng maluwag. Kung tutuusin, nag-aalala siyang makikilala siya ni Skyler kapag nasa garden siya. Kabanata 529. Noong una ay gustong magtago ni Jack sa kanya, ngunit alam niyang hindi na makapaghintay si Ivan at ang iba pa na ilantad, ang mga bagay na namamagitan sa kanya at sa tinaguriang rich hag. Kaya, kahit magtago siya, hahanapin pa rin siya ng kabilang partido. Mahirap ding ipaliwanag ang sitwasyon kay Selena at sa iba pa.
Ang tanging paraan ay magpanggap na hindi niya kilala ang kabilang partido. Kung nanatili siyang tahimik at hahayaan si Lana na mag-asikaso sa mga bagay-bagay, baka pumayag si Skyler. Natatakot lang siya na baka hindi tumugon si Lana sa oras at lumuhad kay Skyler kapag nalaman at naniwala ng lahat si Skyler. Grabe naman sana. Nakabutihang palad, si Lana ay hindi tuso na sundalo at mabilis na bumangon sa okasyon. Hari ng digmaan Celestino, ang taong ito ay hindi maaaring maging Supreme Warrior. Siya lang naman ang manugang ng pamilya namin. Tinawanan ito ni Ivan habang dahan-dahang humakbang. Bukod doon, hindi nakilala ng pamilya namin dati ang pagkakakilanlan niya dahil delivery man siya dati. May taya pa kami dahil napakaraming tao dito, ito ang pinakamagandang oras para ilabas ni Jack ang regalo. Maging ang Diyosa ng digmaan ay narito. Nais niyang makita kung sapat na ang loob ni Jack na ipagpatuloy ang kanyang kalokohan habang itinago niya ang kanyang regalo. Labis na napahiya si Skyler mula sa mga segundong nakalipas na insidente, at pabor lang sa kanya na may nagpalit ng usapan. Dahil sa kaluwagan, biglang sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Talaga? Ano ang taya? Napaisip si Skyler. Sabihin mo sa akin. Tinaktan niya ako noon at sinabing babayaran niya ako ng 10 milyon. Bukod pa riyan, sinabi niyang bibigyan niya si Lolo ng Red Along milyon-milyong halaga. Nangako rin siya na babayaran niya ang pamilya ng aking pinsan na kapatid na babae ng 20 milyon bilang kanyang kataypan. Kung mabibigo siyang gawin ito, kailangan niyang iwan ang pamilya Taylor at hiwalayan ang aking pinsan. Posiga na paliwanag ni Ivan. Kung magagawa niya ang lahat. Ikilalanan ng pamilya Taylor ang kanilang pagkakakilanlan at pahihintulutan ang kanilang pamilya na bumalik dito. Hindi masyadong interesado si Skyler sa taya na ito. Nasa isip pa rin niya ang tanong kung bakit kamukhang kamukha ng Supreme Warrior ang lalaking ito. Habang tinitignan niya si Jack, mas kahawig niya ang Supreme Warrior. Still, in-entertain niya si Ivan with a grin on his face. Talaga? Nagawa niya ba ang lahat? Hindi pa siya naglalabas ng regalo, at hindi ko rin alam kung naibigay na niya ang regalo sa kasal. At saka, hindi ko pa natatanggap ang 10 million na para sa akin, sagot ni Ivan. By the way, he had mentioned this just recently na hindi lang milyon ang Red Along inihanda niya para sa lolo ko. Kumbaga, mas malaki ang halaga nito kaysa sa bago nilang villa, at siya ay nagbayad ng 75 milyon para sa villa na iyon. Nangangahulugan ito na ang kanyang regalo ay nagkakahalaga ng 100 milyon o higit pa. Napaisip si Ivan at nagpatuloy, matagal na akong curious na tao. Anong klaseng regalo ang magagastos ng ganoon kalaki? Lumapit sa kanila si Fiona. Ilabas mo ang iyong regalo kung narito, Jack, wika niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shen na ibigay na sa akin ni Jack ang 20 milyon na dapat maging regalo sa kasal ni Selena. Ang natitira na lang ay ang 10 milyong kabayaran para sa regalo ni Young Master Taylor at Old Man Taylor. Tahimik na tumango si Jack at kumuha ng bank card, ipinasa kay Ivan. Ito ang iyong 10 milyon, at ang password ay 6 na 0. Nasaan ang regalo? Nasaan ang kasalukuyan na nagkakahalaga ng bilyon? Malamig na ngumiti si Ivan. Ito ay isang mahalagang punto dahil matapang na sinabi ng lalaking ito na ang kanyang regalo ay katumbas ng halaga. Ipinasok ni Jack ang kamay sa bulsa at naglabas ng maliit na kahon. Ano yan? Paano kaya yun ay nagkakahalaga ng higit sa bilyon kung ito ay napakaliit? Malamig at mapanuksong sabi ni Neil. Walang tulala dito. Huwag basta-basta maglalabas ng isang bagay at magsinungaling sa amin tungkol dito. Alam namin kung gaano ang presyo ng mga bagay. Kabanata 530. Tiningnan ni Ivan ang kahon ng may pag-aalipusta. Ano ito? Mukhang luma na itong sirang kahon. Paano ito nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon? Ano ang sinusubukan mong hilahin? Panunuya niya. Parang ang natitira na lang ay umalis ka na. Huwag mo kaming sisihin, binaygo mo ang sarili mong pangako. Bago makapag-react ang sino man, ang young master ng pamilya Mont, si Grayson Mont ay napagtanto kaagad kung ano iyon. Ako, hindi ba ang kahon na ito ay ginagamit upang hawakan ang makinang na perlas?
Siya ay kalahating sumigaw sa lubos na hindi makapaniwala. Ito daw yung box. Nasa loob ba ang makinang na perlas? Ang master ng pamilya Roy, si Robert Roy ang nag-chorus. Pinili ba ng mayamang hag na iyon? Gayunpaman, hindi ba ang mayamang hag ang diyosa ng digmaan? Paano ito posible? Pinili ba ito ng Goddess of War? Bakit nasa kanya iyon? Ang ilan sa mga tao ay tumingin kay Jack at Lana na kakaiba dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Pinuksan ni Jack ang kahon. Tamang-tama, isang malaking kumikinang na perlas ang nahayag sa karamihan. Hindi ba ito ang kumikinang na perlas na maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao? Nakanganga si Old Master Taylor sa perlas. Ang perlas na ito ay dumaan sa napakabangis na proseso ng bidding bago ito napunta sa kamay ng misteryosong mayamang hag na kamakailan niyang nalaman na ang diyosa ng digmaan, si Lana Zex. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na ito ay nasa mga kamay ni Jack ngayon. Oh my goodness! Ito ang kumikinang na perlas na nagkakahalaga ng 500 milyon. Napalunok si Fiona, halatang gulat na gulat habang pinipigilan ang sarili na agawin ito. Si Jack ay sobra, hindi niya naisip ang pagbibigay ng ganoong napakahalagang bagay sa kanya. Sa kasamaang palad, napakaraming tao ang nakatingin, at ito rin ang regalo ni Jack sa matandang master. Kaya lang niyang tiisin ang sakit sa puso at manatiling kalmado. Ito ang perlas na iyon. Nainggit si Robert. Ang bagay na ito ay isang pambihira at mahalagang bagay. Tinabi ng mga eksperto na maaari nitong pabagalin ang metabolismo ng isang tao. Gusto nila ito ng husto sa panahon ng auction para sa item na ito. Nako, ang item ay umabot na sa 500 milyong marka sa huli at kailangan nilang sumuko. Oo, Lolo. Maligayang ikapitong kaarawan. Sana ay matulungan ng perlas na ito si Lolo na maging mas masigla at mabuhay ng mahabang buhay. Nakangiting walang pakialam si Jack. Tinakpan niya ang kahon at iniabot sa kanya. Mabuti, napakabuti. Tumawa si Zeus, tuwang-tuwa sa red along iyon. Ang perlas na ito ay nagkakahalaga ng 500 milyon at nagkataon, siya ay nasa katandaan na. Paanong hindi siya matutuwa kapag nakakuha siya ng ganoon kamahal na bagay? Kung tutusin, baka mabuhay pa siya ng ilang taon kung ilalagay niya ang perlas na ito sa tabi ng kanyang unan. Tuwang-tuwa, sumimangot si Old Master Taylor, satisfied. I'm very satisfied. Jack, nakumpleto mo na ang bawat pangako mo. Ngayon pasulong, tinatanggap ko ang lahat na bumalik at manatili. Aaminin ko rin na ikaw ang manugang na nagpakasal sa pamilya Taylor. Magaling ka at talagang karapat-dapat kay Selina. Kung gayon maaari tayong manatili sa parehong lugar. Tumawa si Jack. Tumalikod siya at tumingin sa villa. Lolo, pwede mo rin kaming sundan at manatili sa kabilang villa. Bakit hindi? Mukhang napakakaya-aya, at sa palagay ko maaari akong manatili ng isang gabi o dalawa, kaya maglaan ng isang silid para sa akin. Tagot ni Old Man Taylor. Ganun pa man, sanay na akong magstay sa villa na ito, kaya dito ako madalas. Napakalapit ng dalawang bahay, kaya maaari kitang bisitahin tuwing may oras ako. Magandang ideya, Lolo. Tinuri siya ni Jack. Tapos doon pa rin tayo tutuloy sa dating villa na tinutuluyan natin. Pwede tayong magstay sa dalawang lugar. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.